ituturo ko naman sa inyo kung paano malalaman kung dapat na bang mag-TP o take profit o hindi pa. So, simple lang, computein lang natin. So, ang example ko is yung isang account ko na 200 ang equity. Okay, pupunta ka lang sa MetaTrader 4, dun sa account mo. And ito yung MetaTrader 4. Ito yung account ko sa 200. So, ayan, kung mapapansin natin may mga blue, ayan, may mga red. So, wag na wag kayong magmamanual close kapag may nakita kayong blue kasi masisira yung algorithm and in the future matatagalan ka mag-take profit and possible na baka masunog pa. So, paano ba malalaman kung dapat na bang mag-take profit o hindi? So, simple lang, i-compute mo lang. Compute mo lang. So, may dalawang grupo yan. Grupo ng mga buy and grupo ng mga sell. For example, dalawang trade lang siya. So, nagta-take profit na agad siya. Pag umabot ng $1, magta-take profit na agad siya. So, pag ganito, for example, sa sell group, para maka-take profit, so, kailangan umabot siya ng, pag tinotal mo, itong apat na to is, ito nasa kanan na to, -7, -4, is dapat umabot ng $4. Bakit $4, hindi $1? Kasi apat yung yung open na sell trades. And ganun din sa buy trades. Ayan. So, bakit hindi pa nagte-take profit? Kasi kung ito total natin is pwedeng may $1 na. Kasi nga, kailangan may mailalabas si robot na at least, bibilangin natin kung ilang trade to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan may mailalabas si robot na at least $6. So, bakit tumataas yung take profit? Yun yung kagandahan doon sa robot natin para maiwasan yung slippage. So, kung ano man yung slippage na yun, panoorin nyo na lang sa YouTube o sa Google. Search nyo na lang kasi mahabang explanation yun. At maganda, kapag one trade lang, tinitake profit na agad yung $1 para at least, pag naka $1 na, i-close trade na. Ayan, tama-tama sa mga newbie na mahilig mag-manual close kapag nakakita ng blue na hindi nila alam na nasisira nila yung algorithm ng robot. Okay? So, I hope natutunan nyo at nalaman nyo kung paano malalaman kung dapat na bang mag-take profit o hindi pa. Okay? So,